Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang karapatan at kapangyarihan ng International Criminal Court dito sa Pilipinas. Sa isang panayam, natanong ang dating Pangulo kung dadalo siya sa pagdinig na isasagawa ng Quad Committee ng Kamara de Representantes, kasama na ang posibleng pakikipag-usap ng International Criminal Court sa ilang general, retirado man at kasalukuyan ng Philippine National Police. Hindi man direktang sinagot ng dating Pangulo kung dadalo siya o hindi, pero binigyang diin ng dating Pangulo na walang kapangyarihan at karapatan ang naturang international body dito sa ating bansa. Iginit din ng dating Pangulo bilang isang abogado at dating piskalya ay pangunahin na tinitingnan niya ang jurisdiksyon ng isang korte sa isang kaso. Muli ding binanata ng dating Pangulo ang International Criminal Court dahil sa pag-focus nila sa Pilipinas at sa mga nangyari sa kanyang administrasyon, gayong napakaraming nangyayaring krimen, inhustisya at mga karahasan sa buong mundo, lalo na anya ang mga ginawa ng mga Amerikano. Ayon pa kay dating Pangulong Duterte, ni walang ginawa ang International Criminal Court o ang mga European countries sa mga naturang krimen. Narito pa ang naging kasagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not recognize that. Ano yung ICC na yan? Are we or are we not? Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte, everyday magtanong ako dyan, do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecute? Masakir dito, masakir doon, pati yung Amerikano ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo, mga karaming injustice, karaming violence, senseless, walang karason-rason, dito nangyayari, especially perpetrated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayong mga Europeans, imbento ninyo yan You go after yung mga post-colony, yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo. Maalala ngang nangyari ang madugong war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan libu-libong kataong namatay na tinaguri ang pawang mga biktima ng malawakang extrajudicial killings. Ang mga kaso sa ilalim ng extrajudicial killings ay isa lamang sa mga pinag-aaralan ng International Criminal Court bilang basihan sa paghahain ng kaso at tuluyan umanong paglalabas ng warrant of arrest. Sa kabilang banda naman, ang mga kaso sa ilalim ng extrajudicial killings ay isa sa mga iniimbestigahan ng Local Quad Committee. Sa ilalim yan ng Kamara de Representantes. Sa naturang pagdinig na kinabibilangan ng 4 na komite ng Kamara, iniimbestigahan ang umano'y kaugnayan ng extrajudicial killings, malawakang kalakalan ng iligal na droga at ang koneksyon ng mga ito sa paglobo ng mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa ating bansa na kinalaunan ay natuklasang may kaugnayan rin sa iligal na droga or kalakalan po yan ng mga iligal na droga, prostitusyon, human trafficking, money laundering at iba pa. Samantala, natanong din si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa umano'y revelasyon ng Davaoenyo vlogger na si Cathy Binag na may personal siyang kaalaman ukol sa umano'y paghit-hit umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng powdery white substance. Kasama na rito ang kamakailang video na nagpapakita ng isang lalaking humihit-hit ng puting substance na kawangis ni Pangulong Marcos. Sa sarkastiko naman na kasagutan ng dating Pangulo, hindi niya alam kung ano nga powder ang hinihit-hit daw ng kasalukuyang Pangulo. Gayunpaman, hindi rin direkta namang sinagot ni dating Pangulong Duterte ang tungkol sa lumabas na at kumalat po na video. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Hindi ko dinidepensa si
Presidente Marcos. But kung ano yung hinihigop niya, kung talcum powder o ano, hindi na talaga. I cannot judge, I cannot rather give a conclusion on a picture na humihitit siya na hindi ko nakita yung, or somebody after an investigation would say that what was shown in what was depicted in the picture, ito yung ginamit niya. Mahirap kasi pero from the looks of it, parang Una na ngang pinabulaanan ng mga otoridad at sinabi na peke at gawa-gawa lamang ang kumalat na video. Samantala, kaugnay din po niyan mga kabumbumuli pong kinalampag nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa ukol ho sa isyu ng panghihimasok daw na International Criminal Court. Ang pahayag nitong si Senator de la Rosa ay kasunod po yan ng mga pahayag nitong si Senator Antonio Trillanes IV na posibleng isa lang ang ilang dating opisyal ng pulisya para ho yan sa interview ng International Criminal Court prosecutors ukol ho yan sa usapin ng extrajudicial killings noong nakalipas na Duterte administration. Gid po ng senador na nagsilbi dating Philippine National Police Chief, obligasyon ng pamahalaan na ingatan ng mga mamayan nito kaysa sa nais mangyari ng mga banyaga. Para sa mambabatas, may sakuna umanong nagbabadya at ito ay paparating at abot tanaw na. Nasa atin na niyang pagpapasya kung hahayaan na manalasa at higit pang pinsalain ng ating bayan na ilang dekada nang may pagkakahati-hati dulot po yan ng kulay ng politika. Pakinggan din po natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. This is not merely an issue of the ICC against former President Duterte. This is in fact a looming constitutional crisis. Atin bang tatanganan na mahigpit ang ating soberenya? O hahayaan na lamang natin itong dumulas mula sa ating mga kamay? May sakuna po na nagbabadya at ito ay paparating at abot tanaw. Nasa atin po ang pagpapasya kung hahayaan natin itong manalasa at higit pang pinsalain ang ating bayan na ilang dekada nang may pagkahati-hati dulot ng kulay ng politika. I call on the legal luminaries of this august chamber to validate or invalidate, asserting our sovereignty and exclusive jurisdiction over the implementation of a warrant issued not by a Philippine court and yet against a Filipino citizen. Bahagi po yan mga kabubo ng pahayag naman nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sa kaugnay pa rin pong mga balita ay pinagtanggol itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagkakaroon po ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Pilipinas. Ayon po sa dating Pangulo na kung tutuluyang tanggalin ng mga Philippine Offshore Gaming Operator ay dapat lahatin na lamang daw dahil talabak pa rin ang illegal na sugal sa bansa. Inamin nito na ang mga Philippine Offshore Gaming Operator ay maraming natutulungan na mamayan sa Pilipinas. Magugulitang itinuro ho ng ilang mababatas na kaya ho namayagpag ang Philippine Offshore Gaming Operators ay dahil ho sa pagpayag noon ni dating Pangulong Duterte habang siya ang nakaupong Pangulo ng Pilipinas. Pakinggan din po natin ang bahagi ng pahayag ng dating Pangulo. Why ano sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling. Huwag lang Pogo. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game. Lahat naman ito, Philippine Charity Sweeps. Sugal rin yan, ma'am. So, ratsadahin mo na. Bakit ka mag-consider dyan sa Pogo na illegalize? Bahagi po yan ng pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay o dating Pangulong Duterte kaugnay po yan sa umano'y kalakalan ng Philippine Offshore Gaming Operators.
Samantala, inihayag din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang interes ang kanyang Partido Demokratiko Pilipino o PDP na makipag-alyansa sa partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas. Ayon sa dating Pangulo na mas magandang mag-isa na lamang ang kanyang partido kaysa sa sumanib sa iba. Sakali daw na magkaroon ng aberya ay wala na anyang iintindihin na iba pa ang kanyang partido. Reaksyon ito ng dating Pangulo hinggil nga sa pagsanib puwersa ng ilang mga political party sa bansa sa partido ng Pangulong Marcos. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Mas mabuti yung malayo kami. Hindi na kailangan po na magsama-sama na kayo lahat doon. Dito lang kami. Kaya nga, sabi ko sa iyo, mas maligaya ako pag mag-isa na lang ako. Nandoon na kayo lahat. At kung matalo lang man, ako na I will sink on my own. Kung matalo ang PDP, ako na ang lulubog mag-isa. So magpaligaya na kayong lahat. So kayong mga Pilipino, tutok na kayo doon sa kanila, wag na sa akin kasi nakabao na ako. Huwag tayong magsisihan. Do not go into a blame game later on. Pag sinabi nyo, ganito, magsabi ako. Bagay po yan ang mga naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.